Samantala, mahigit sa 100,000 turista inaasahan na dadagsa sa Baguio City ngayong araw para sa nalalapit na pagsalubong sa bagong taon. Yan naman ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Chris, nasa mahigit 300 pulis ang nakadeploy ngayon sa Baguio City kasabay ng dagsa ng mga turistang namamasyal ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Para masulit ang pagpasyal sa City of Pines, maagang bumiyahe ang pamilya Manza mula sa Heron at Tarlac. First stop ng pamilya ang Lions Head sa Cannon Road na patunay raw na nakarating at nakapasyal sila sa Baguio City ngayong holiday season. Baguio is Baguio. Kaya ma'am, best experience ma'am. Hindi na raw drawing ang matagal ng planong makapasyal sa Baguio City ng magkakaibigang ito mula sa Laguna. Marami na raw napuntahang magagandang lugar ang magkakaibigan, pero namumukod tangi daw sa kanilang puso ang ganda ng City of Pines. Baguio pa lang, yung klima na ang iniisip malamig. Tsaka mga view. Yes po. Ilang araw bago tuluyang mag-say goodbye sa 2023, marami pa ring turistang humahabol na makapasyal sa Baguio City. Sa bispiras ng bagong taon, bukas simula 7 a.m. hanggang 8 p.m. ang Botanical Garden, habang sarado naman ito sa January 1. Sa Burnham Park naman, halos hindi mahulugang karayom ang bike lane. Bukas araw ng Sabado hanggang sa bispiras ng bagong taon, asahan na raw ang mas mataas na tourist arrival. Ilang paaralan sa syudad ang binuksan para pansamantalang gawing parking area dahil sa problema pa rin sa paradahan. Nakikipag-coordinate yung ating traffic enforcement unit of the Baguio City Police Office at ang city government. Parang na nga totally hindi naman ginagamit ngayong holiday season ay bukas muna sa commuters. Kabilang ang Baguio City National High School at Manuel L. Quezon Elementary School sa mga binuksan upang magamit bilang pansamantalang paradahan ng mga sasakyan. Chris, pinaghahandaan sa ngayon ng City Government ang New Year's Countdown, ganun din yung fireworks display na gaganapin sa Melvin Jones Football Ground. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.